Bago mo pa maramdaman ang init ng araw, may inihanda na ang Diyos para sa iyo. Hindi mo ito nakita, pero ramdam mo, may gumigising sa puso mo ngayong umaga, hindi ka nag-iisa. Sa katahimikan ng sandaling ito, may mensahe ang langit para sa iyo. Sa bawat pagsubok na dinaanan mo, may dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Hindi ka pinabayaan, hindi ka kinalimutan. Ang panalangin na maririnig mo ay hindi lang salita. Ito ay pag-angat ng iyong espiritu, isang pagtanggap ng bagong pag-asa. Sapagkat sinabi sa awit 53, O Panginoon, sa kinaumagahan ay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko sa iyo ang aking panalangin at magbabantay ako. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang puso mo. May babaguhin ang Diyos sa araw na ito. Halika magsimula tayo. Kapatid, ngayong umaga, hayaan mong damhin mo muna ang katahimikan. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig na dumarating sa puso, hindi sigaw, kundi bulong ng pag-ibig. Marahil napakaraming tanong ang dala ng puso mo, pero ngayon, hindi ka kailangang magpaliwanag. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Alam niya ang nilalaman ng puso mo bago mo pa ito banggitin. Ang panalangin sa umaga ay hindi simpleng ritual. Ito ay pagkakataon, isang banal na sandali kung saan bumubukas ang langit at bumababa ang kapayapaan. Dito mo mararanasan ang direksyon mula sa Diyos, ang paggabay ng Espiritu Santo, ang katiyakan na hindi mo kailangang harapin ang araw na ito mag-isa. Kaya't sa bawat salita, sa bawat paghinga, sa bawat pagbulong mo ng Ama, tandaan mong may tugon na inihahanda ang langit. Sa Jeremias 33:3, sinabi ng Diyos, Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at mahihirap na bagay na hindi mo nalalaman. Ngayong sandali humanda ka. Hindi lang ito isang panalangin, ito ay pagtanggap ng kanyang presensya. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman siya. Ilagay ang kamay mo sa dibdib mo. Handa ka na bang kausapin ng Diyos? Isulat mo sa komento, Panginoon, kausapin mo ako ngayon, at pindutin ang subscribe para araw-araw tayong sabay na manalangin. Ngayon, tahimik ka muna. Isara mo ang mata mo. Pakiramdaman mo ang tibok ng puso mo. Yan kapatid, yan ang buhay na binigay ng Diyos ngayong araw. Isa na namang pagkakataon na maranasan mo ang presensya niya. Walang aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat segundo ng panunood mo ay tugon sa isang panalangin na matagal mo nang ibinulong. Ngayon, oras na para sumagot ang langit. Ama namin nasa langit, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon. May paggalang, may pananabik, at may pananampalataya. Hindi namin ito ginagawa dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mahabagin, Diyos na hindi nagkukulang. Maraming salamat sa bagong umagang ito. Sa bawat hininga, sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat liwanag ng araw na sumilip sa aming bintana, ito'y patunay na buhay pa kami at may layunin ka pa para sa amin. Salamat po sa biyaya ng paggising. Salamat sa katahimikan ng umaga kung saan mas maririnig namin ang iyong tinig. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang araw na ito. Ikaw ang aming simula at wakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, sa bawat lakad, sa bawat salita, at sa bawat kilos namin. Kailangan po namin ng iyong direksyon. Ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa iyong piling may kapayapaan. Sa iyong presensya may katiyakan. Pinipili po naming manalig kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Dahil sinabi mo sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit hindi pa dumarating ang sagot, naniniwala kaming ikaw ay kumikilos na. Hinahanap ka po namin, O Diyos. Hindi lang dahil sa mga kailangan namin, kundi dahil ikaw ang tanging nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Hawakan mo po kami ngayong araw. Yakapin mo kami ng iyong espiritu. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong mga anghel. Inaamin namin, minsan kami naguguluhan, minsan kami napapagod, minsan
Hindi na namin alam kung anong hakbang ang susunod. Pero ngayon, sa sandaling ito, sinasabi namin, Panginoon, Ikaw na po ang manguna. Kausapin mo po kami. Bigyan mo kami ng karunungan. Buksan mo ang aming espiritual na pandinig upang marinig ang iyong bulong. Ilagay mo sa puso namin ang iyong plano, hindi ang plano ng mundo. Panginoon, kami umaasa ng kagalingan sa katawan, sa isip at sa kaluluwa. Alam naming marami sa amin ngayon ang may sakit, may iniinda, may bigat na hindi maipaliwanag. O Diyos ng kagalingan, abutin mo po ang bawat isa. Ang sabi sa awit 103:3, Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan. Siyang nagpapagaling ng lahat mong sakit. Kaya tinatanggap po namin ang kagalingang iyon. Hindi lang para sa amin, kundi para sa aming mga mahal sa buhay. Dumaloy nawa ang iyong himala. Itinataas din po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kailangan po namin ng trabaho, ng kita, ng pagkain, ng pambayad, ng proteksyon. Ngunit higit pa sa mga bagay na ito, hinihiling po namin ang iyong presensya. Sapagkat kung ikaw ay nasa amin, wala na kaming kulang. Ang sabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't iyon po ang aming ginagawa ngayon, hinahanap ka namin, Panginoon. Patawarin mo rin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Alam mo ang aming kahinaan. Minsan kami nakakasakit, minsan kami nagiging makasarili. Linisin mo po ang aming puso. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. Tulungan mo kaming magmahal, magpatawad at umunawa. Gawin mong mapayapa ang bawat puso na may galit, tampo at sakit. Palitan mo ng habag at kapayapaan. O Panginoong Hesus, inilalapit din po namin sa iyo ang aming pamilya. Protektahan mo po sila sa bawat hakbang. Ilayo mo sila sa aksidente, sa sakit, sa masasamang balita. Patatagin mo po ang aming mga tahanan. Gawin mong sentro ng bawat pamilya ang iyong pangalan, na sa bawat umaga, ikaw ang unang maririnig. At sa bawat gabi, ikaw ang aming pahinga. At sa bawat kahilingan na hindi nasabi, alam naming naririnig mo na ito, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasagot kahit sa mga panalangin di namin maipahayag. Napakabuti mo, Panginoon, napakatapat mo. Ngayon binubuksan namin ang aming puso, nais po naming marinig ka, magsalita ka o Diyos. Ang iyong mga anak ay nakikinig, kailangan po namin ng sagot, kailangan po namin ng direksyon, kailangan po namin ng pag-asa. Kaya't sa sandaling ito, sinasabi namin, Ama, ang iyong kalooban ang masunod, hindi sa amin kundi sa iyo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, walang katulad mo, walang hihigit sa iyo. Ang bawat tagumpay ay mula sa iyo, ang bawat tagumpay pa na darating ay ibabalik namin sa iyo. Pinagpapasalamat na po namin ngayon pa lang ang mga kasagutan, ang mga himala, ang mga biyaya, sapagkat alam naming may gagawin ka na ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung nanalangin ka kasama ko, isulat mo sa mga komento. Salamat Panginoon sa bagong umaga, ako'y nagtitiwala sa iyo. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal. Dahil dito, sama-sama tayong hihingi sa Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon. Gusto ka naming makasama araw-araw sa panalangin. Ngayon, huminga ka ng malalim. Mararamdaman mo ba ang katahimikan? Iyan ang presensya ng Diyos. At may sasabihin pa siya sa iyo. Ngayon, hayaan mong lumalim pa tayo sa katahimikan ng iyong puso, sa gitna ng pag-asa na unti-unting bumabangon sa loob mo. Nais kong dalhin ka sa isang kwento mula sa Biblia na tila isinulat para sa iyo. Isang kwento ng isang babae, ng panalangin, ng luha at ng himala. Ang pangalan niya ay Hana. Si Hana ay isang babaeng matagal nang nanalangin para sa isang bagay na hindi niya makamtan. Araw-araw siyang umaakyat sa templo, lumuluhod, umiiyak, nananahimik, at sa katahimikan ng panalangin, isinisigaw ng kanyang puso ang isang hiling. Panginoon, bigyan mo ako ng anak.
Hindi ito madaling hiling, hindi ito basta panalangin na sinasabi at pagkatapos ay nakakalimutan. Ito ay panalangin may dalang kirot, pananampalataya at buong pusong pagsuko. Isipin mo yan ngayon sa sarili mong buhay. Gaano karaming beses mo nang sinabi sa Panginoon, tulungan mo po ako. Gaano na karaming umaga ang dumaan na puno ng tanong sa puso mo, kailan Lord? Ganyan si Hana, tila tahimik ang langit pero hindi siya tumigil. At ang hindi natin laging nakikita ay ito. Habang nananalangin siya, ang Diyos ay kumikilos na sa likod ng eksena. Hindi mo kailangang makita ang kilos ng Diyos para maniwala na siya ay gumagalaw. Minsan, sa katahimikan, sa paghihintay, sa pagkapit, doon siya pinakamatindi kung kumilos. Isang araw, habang si Hana ay lumuluha sa templo, akala pa nga ng pare na si Eli ay lasing siya. Pero hindi, sabi niya, ako'y babaeng may kapaitang loob, aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Ganon din ba ang nararamdaman mo ngayon, kapatid? Na tila sumasabog na ang damdamin mo pero walang ibang makaintindi kundi ang Diyos lang. Ang magandang balita ay ito. Narinig ng Diyos ang panalangin ni Hana. At hindi lang niya ito sinagot, kundi binigyan niya siya ng anak na magiging dakilang propeta, si Samuel. Pero ang mas matindi pa rito, bago pa man niya natanggap ang sagot, nangako si Hana na iaalay niya ang anak na iyon pabalik sa Diyos. Isang panalangin may pananampalataya at may pagsuko. Ngayon tanungin kita, ano ang panalangin mo ngayong umaga? Ano ang laman ng puso mo habang nakikinig ka? Kaya mo bang ipagkatiwala sa Diyos hindi lang ang hiling mo, kundi pati ang resulta nito? Kaya mo bang sabihin, Panginoon, kahit anong sagot mo, magtitiwala ako? Kasi yan ang tunay na pananampalataya. Hindi lang paghiling, kundi pagtitiwala. Hindi nagwakas ang kwento ni Hana sa pagkakaroon niya ng anak. Sa halip, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang pananampalataya. Ibinigay niya si Samuel sa templo at ang batang ito ay lumaki sa presensya ng Diyos. Sa puso ni Hana, alam niyang ang panalangin niya ay naging daan para matupad ang plano ng Diyos, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong bayan. Ngayon kapatid, baka hindi mo pa nakikita ang sagot sa panalangin mo, pero gaya ni Hana, hindi mo alam. Baka ang panalangin mong iyan ay hindi lang para sa iyo. Baka may mas malaking plano ang Diyos. Baka may buhay siyang babaguhin sa pamamagitan ng sagot na darating. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, huwag mong hayaang manlamig ang panalangin mo dahil lang sa tila walang nangyayari. Tandaan mo, sa katahimikan ng langit, bumubulong ang Diyos. Gusto kong ipaabot sa iyo ngayon ang isang mahalagang paalala. Ang mga kwento sa Biblia ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito'y paalala ng katapatan ng Diyos, ng kapangyarihan ng panalangin at ng katotohanang gumagawa pa rin siya ng himala ngayon. Oo, ngayon, sa buhay mo, sa tahanan mo, sa panalangin mo. At ang panalangin ng umaga, gaya ng ginagawa natin ngayon, ay isang pagtanggap sa kanyang plano. Isang pagsisimula ng araw na may panibagong pananampalataya. Huwag mong hayaan na lumipas ang mga araw na walang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Gawin mong ugali ang manalangin, hindi lang kapag may problema, kundi sa bawat umaga, sa bawat bagong simula. Buksan mo ang puso mo. Hayaan mong maramdaman mo ang Espiritu ng Diyos na kumikilos. Sa panahong ito, may gustong ipakita ang Diyos sa iyo. May gustong baguhin, may gustong ayusin, pero kailangan mo ring maniwala. Kailangan mong sabihin, ako'y naririto Panginoon, gamitin mo ako, baguhin mo ako, kaawaan mo ako. Ang panalangin ay hindi laging sagot. Minsan ito'y kapayapaan sa gitna ng tanong. Minsan ito'y lakas sa gitna ng paghihintay. Pero sa lahat ng oras, ito ay koneksyon, ugnayan, relasyon. Kaya ngayon bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan ka na magnilay. Ilagay mo sa puso mo ang kwento ni Hana. Isipin mo ang sarili mong panalangin at itanong mo sa sarili mo, Panginoon, anong nais mong ituro sa akin sa panahong ito? Dahil sa bawat paghihintay, may layunin.
Sa bawat panalangin, may tugon. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa mensaheng ito, gusto kitang imbitahan na magkomento sa ibaba ng simpleng salita. Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal. Sama-sama tayong manalangin at sumampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon dahil araw-araw, sabay nating haharapin ang buhay na ito sa panalangin at sa salita ng Diyos. At alam mo, may isa pang bahagi ng kwento ang hindi mo dapat palampasin dahil sa susunod, hindi lang natin pag-uusapan ang sagot sa panalangin, kundi ang sikreto kung paanong ang puso mo ay maging tahanan ng himala. Ngayong naranasan mo na ang kapangyarihan ng panalangin, ang katahimikan na hindi lamang nagpapakalma kundi bumubuhay, kailangan nating buksan ang puso natin sa isang mas malalim na dimensyon, ang direksyon ng Diyos. Maraming beses nananalangin tayo pero hindi natin alam kung paano makinig. Minsan, natatapos ang panalangin natin sa Amen, pero hindi pa nagsisimula ang pagtanggap. Ang Diyos ay hindi lang nakikinig, siya rin ay nagsasalita. At kung totoo tayong nakikinig, maririnig natin ang kanyang tinig sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng tanong, sa gitna ng bawat umagang tulad nito. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang tanggapin ang direksyon ng Diyos? Handa ka bang sundin kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano? Sa Roma 8:28, sinasabi, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, walang nasasayang na sandali sa buhay mo. Kahit yung mga panahong akala mong walang nangyayari, may ginagawa na pala ang Diyos sa likod ng lahat. Kaya ngayong umaga, gusto kong ibahagi sa iyo ang 3 mahalagang katuruan, 3 susi na magbubukas ng pintuan ng direksyon divina sa buhay mo. Ang pagkilos sa pananampalataya, ang pagtitiwala sa kabila ng kawalan ng kasagutan, at ang pakikinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Una, pagkilos sa pananampalataya. Hindi sapat na tayo ay manalangin lamang. Kailangan ding tayong kumilos ayon sa ating panalangin. Halimbawa, kung nananalangin ka ng tagumpay sa trabaho, gawin mo rin ang bahagi mo ng may katapatan. Kung nananalangin ka ng kapayapaan sa pamilya, maging ikaw ang simula ng kapayapaan na yon. Ang panalangin na sinasabayan ng kilos ay panalangin may buhay. Tulad ng sinabi sa Santiago 2:17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Pangalawa, pagtitiwala kahit walang sagot. May mga panalangin tayong tila hindi tinutugon agad, pero sa bawat katahimikan may ginagawa ang Diyos. Baka inaayos niya ang puso mo, baka inaantay kanyang lumalim sa pananalig. Tandaan mo, hindi porket tahimik ang langit ay walang nangyayari. Ang pananahimik ng Diyos ay hindi kanyang pagliban. Minsan, iyon ang kanyang pinakamalalim na pagyakap. Pangatlo, pakikinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Gusto mo bang marinig ang tinig ng Diyos? Bumagal ka, tumigil, umupo ka, ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Isang bulong lang mula sa langit ay maaaring magbago ng buong araw mo. Ang problema sa marami sa atin ay masyado tayong abala sa pagsasalita sa Diyos, pero kulang sa pakikinig. Pero ngayong umaga, ito ang pagkakataon mo para tumahimik, makinig at matuto. Minsan, hindi dumadaan ang direksyon sa isang malaking pangitain. Dumaraan ito sa payak na salita ng kapwa mo, sa isang damdaming hindi mo maipaliwanag, sa biglang kapayapaan sa puso mo habang nananalangin. Doon dumaraan ang Diyos. At kung ang puso mo ay bukas, mararamdaman mo ang kanyang kumpirmasyon. May tanong ako sa iyo ngayon, kailan ka huling tumahimik para makinig sa Diyos? Hindi lang tumigil sa pananalangin kundi talagang naghintay ng sagot? Kasi baka matagal ka nang may tanong, pero hindi mo binibigyan ng panahon ng Diyos para magsalita. Ngayong oras na ito,
gusto kitang hikayatin, gawin mong tahanan ang puso mo ng kanyang tinig. Hayaan mong ang bawat umaga ay maging altar kung saan magsisimula ang araw mo sa pakikinig, hindi lang sa paghingi. Dahil ang taong marunong makinig sa Diyos ay marunong mamuhay ng may direksyon. Ang panalangin ng umaga ay hindi lang para simulan ang araw mo ng maayos. Ito ay paraan ng pagpasok mo sa presensya ng Diyos para dalhin ang kanyang liwanag sa bawat hakbang mo sa buong araw. Kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin, binibigyan mo ang sarili mo ng lakas na hindi galing sa sarili, kundi galing sa langit. Isipin mo ito, ilang problema na ba ang hinarap mo ng mag-isa? Ilang desisyon na ba ang ginawa mo sa sarili mong karunungan? Ngayon ang panahon para sabihin sa Diyos, Panginoon, ayokong gumalaw nang wala kang direksyon. Dahil ang taong lumalakad sa plano ng Diyos ay hindi nauubusan ng lakas. Dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lakas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye ng bukas. Ang kailangan mo lang ay malaman na kasama mo ang Diyos. At kapag kasama mo siya, kahit saan ka dalhin ng buhay, may katiyakan ka. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi mo kailangang matakot. Dahil ang direksyon ng Diyos ay laging mas mataas, mas malalim, at mas mabuti kaysa sa plano natin. Sa oras na ito, kapatid, yakapin mo ang katahimikan. Pakinggan mo ang tinig na hindi mo naririnig sa ingay ng mundo. Pakinggan mo ang boses ng Diyos, hindi siya sumisigaw. Binubulong niya ang kanyang kalooban sa mga pusong marunong makinig. At kapag naramdaman mong nagsimulang bumilis ang tibok ng puso mo, kapag may kapayapaang dumarating sa loob mo, kahit wala namang nagbago sa labas, alam mong nagsalita na siya, alam mong sinimulan na niya ang kanyang gawain. Doon mo mararamdaman na hindi mo lang sinimulan ang araw mo sa panalangin, isinuko mo ang buong araw mo sa Kanya. Kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa puso mo ngayong umaga, isulat mo sa mga komento, Panginoon, itinuturo mo ang landas ko. Maaari mo ring ibahagi kung anong bahagi ng mensaheng ito ang tumimo sa puso mo para mabasa rin ng iba at mapalakas sila. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon dahil bawat araw may bagong direksyon ng Diyos na gusto niyang iparating sa iyo. May isusunod pa tayong hakbang at ito ang maaaring maging pinakapersonal na pagtanggap mo ng mensahe ng langit ngayong araw. Kaya manatili ka dahil may sasabihin pa ang Diyos at ayaw mong mapalampas ito. Narito ang pagpapatuloy ng ating mensahe, isang mahalagang yugto kung saan makikita mo ang kapangyarihan ng iyong panalangin ng umaga na nagsisimulang lumabas sa iyong buhay, nagiging deklarasyon ng pananampalataya at pag-asa. Sa araw na ito, ang panalangin mo ay hindi na lang basta salita. Ito ay magiging awit ng tagumpay mo, himig ng tagumpay na dumadaloy dahil pinili mong maniwala at kumilos. Ang panalangin ng umaga na ginawa natin kanina ay naglatag ng pundasyon. Ngayon, ito ang sandali kung saan mo sisimulang makita ang bunga. Huwag mong isipin na malayo pa ang sagot. Hindi. Ang Diyos ay nangungusap na sa pamamagitan ng mga sinag ng liwanag, sa katahimikan ng puso, sa ligtas mong hakbang. Naalala mo ba ang sinabi natin tungkol sa orasyon, pakikipag-ugnayan, paglabas sa hakbang? Narito ka ngayon sa yugto ng paglabas sa hakbang. Hindi ka na lang nananalangin, gumagalaw ka. Hindi ka na lang nakikinig, kumikilos ka. At sa bawat kilos mo ngayon, sinasabi mo sa langit, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Kapag narinig ng Diyos iyon, ang kanyang plano ay hindi na lang pangarap, nagiging plano na aktibo. May bahagi sa iyong buhay na inaantay mo ng sagot. Maaaring ito'y pagpapakilala sa trabaho, maaaring ito'y kapayapaan sa pamilya, maaaring ito'y paggaling sa katawan mo. Pero ang tunay na pagbabago ay magsisimula ngayon sa desisyon mong magtiwala, sa sandali mong bumangon. Dahil ang promesa ng Diyos ay hindi nakatali sa oras, ito'y nakatali sa kanyang katapatan. At ang Diyos mo ngayon ay matapat.
Kapag sinabi mong, "Fala conmigo, Senyor," sa simpleng panalangin mo ng umaga, ito'y nagsilbing pasimula ng isang bagong kapitulo. Ngayon ay panahon na para lumabas sa lumang takbo, lumayo sa tanong na bakit at lumapit sa katiyakan na ito ang araw ng sagot. Huwag mong hayaang makontrol ka ng pangamba, ng tagal ng paghihintay, ng kawalang tiyaga. Sa halip, hayaang kontrolin ka ng kapayapaan ng Diyos, ng pag-asa na hindi magmamaliw, ng direksyon na hindi maliligaw. May 3 bagay akong ihahanda para sa iyo ngayon. Deklarasyon ng pananampalataya, aksyon ng buhing pagpili, at pagpapatibay sa salita ng Diyos. Una, gawing deklarasyon ng iyong panalangin. Ngayong araw, tinatanggap ko ang sagot ng Diyos. Tinanggap ko ang direksyon niya. Ako'y lumalakad sa kanyang plano. I-replay mo iyon sa isip mo, ipahayag sa bibig mo, gawin mong ugali. Pangalawa, aksyon ng buhing pagpili. Kung may dapat mangyari, kinakailangan mong hilahin ang unang hakbang. Pumili kang magsimula, pumili kang tumayo, pumili kang maniwala. At pangatlo, pagpapatibay sa salita ng Diyos. Bawat umaga, gamitin mo ang bersikulong ito bilang sandata. Ang aking Diyos ay hindi natutulog at hindi napapagod. Siya'y laging nasa aking tabi. Kapag ginamit mo ito, bawat halakhak mo, bawat paghinga mo, bawat kilos mo ay may kasamang kapangyarihan. Hindi mo kailangang marinig ang salitang ngayon sa magulong paraan. Maaari itong dumating sa payak na sandali. Isang tawag sa telepono na hindi mo inaasahan. Isang ngiti mula sa estranghero na nagbigay ng pag-asa. Isang letter o mensahe na nagsabi, huwag kang susuko. Dahil ang Diyos ay matapang sa paggawa ng mga bagay sa paraan na hindi mo nakita. At kapag para sa iyo ang biyaya, walang puwang ang pagkabigo. Habang lumalakad ka sa araw na ito, isipan mo, ako'y anak ng Diyos, may direksyon, may kapangyarihan. At sa bawat pagkakataon na haharapin mo ang hadlang, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Siya ang kasama mo. Siya ang iyong lakas. Siya ang iyong sagot. Kapag tumahimik ang mundo, siya ang nagsasalita sa puso mo. Kapag bumaba ang dilim, siya ang nagdala ng liwanag. Kapag ikaw ay natigil, siya ang nag-angat. Ngayon, may huling hamon ako para sa iyo sa yugtong ito. Huwag kang manahimik lang hanggat hindi mo nakita ang kumpletong sagot. Huminga, humingi, hakbangin. At sa paggalaw ng iyong pananampalataya, hayaang ang mundo ay makita ang pagbabago sa iyo. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa kaharian ng Diyos na lumalakad sa iyo. Kung naramdaman mo ngayon na umuusbong ang bagong simula sa loob mo, ikomento mo ng buong pusong sinabi, ako'y tumatayong matibay sa Panginoon ngayon. Maaari mo ring banggitin ng isang linya, Diyos ko, gamitin mo ako sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pindutin mo na ngayon upang sama-sama nating maranasan ang araw-araw na panalangin at paglakad sa direksyon ng Diyos. May isang huling bahagi pa tayong lalapit at ito ang yugto ng deklarasyon, kapahingahan at pagharap sa kinabukasan na may bagong pananampalataya. Kaya huwag kang aalis dahil ang pinakanakakapanabik na bahagi ay malapit na. Narito ang pagwawakas ng ating paglalakbay sa panalangin ng umaga. Isang pagwawakas na hindi pagtatapos, kundi pasimula ng mas malalim na buhay kasama ang Diyos. Ang nararamdaman mong kapayapaan ngayon ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Kanya. Siya ang nagsalita sa puso mo. Siya ang nagtanim ng pag-asa. Siya ang magdadala ng katuparan ng Kanyang mga pangako. Kapag tinatapos natin ang isang panalangin na may pananampalataya para itong pagbitaw ng butil sa lupa, hindi mo pa nakikita ang bunga pero alam mong tumubo na ito. Ganyan ang ginawa mo ngayon. Sa pamamagitan ng iyong panalangin ng umaga, nagtanim ka. Sa pamamagitan ng pakikinig, pinalalim mo ang ugat. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, hinayaan mong ang Diyos ang magpabunga. At ngayon, bago mo harapin ang mga gawain sa araw na ito, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa.
Ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Ang direksyon ng Diyos ay laging handang ilaan sa iyo. Basta't manatili kang nakakonekta, magdasal araw-araw, magsimula ng bawat umaga sa pakikinig sa kanyang tinig. At kapag may dumating na pagdududa, bumalik ka lang sa presensya niya dahil sa piling niya walang sayang na luha, walang tinig na hindi naririnig at walang panalangin na walang sagot. Alalahanin mo ito kapag piniling magdasal, piniling maniwala, piniling sumunod, pinipili mong lakaran ang plano ng langit. At ang plano ng langit ay laging mas maganda kaysa sa plano ng mundo. Ngayong tapos na ang ating panalangin, huwag mo itong hayaang manatili lang dito. Dalhin mo ito sa puso mo habang naglalakad ka, habang nagtatrabaho ka, habang nakikipag-ugnayan ka sa pamilya mo. Hayaang maramdaman ng mga tao sa paligid mo ang liwanag na dinala ng Diyos sa iyo ngayon. Magsilbi kang ilaw, magsilbi kang patotoo, magsilbi kang buhay na sagot ng panalangin. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, ibig sabihin may mensaheng ibinubulong sa iyo ang langit. Kaya i-comment mo ngayon, ako'y mananatili sa presensya ng Diyos. Maaari mo ring banggitin ang isa mong panalangin para sama-sama nating ipanalangin bilang komunidad ng pananampalataya. Huwag mong ikahiya ang paniniwala mo. Ang bawat komentong may pananampalataya ay pinto para sa himala. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon para marinig ang tinig ng Diyos at dito lagi kang may kasama sa panalangin. Pindutin mo rin ang video na lumalabas ngayon sa screen. Doon magpapatuloy ang gabay ng Diyos sa iyo. Huwag mong hayaang maputol ang presensya niya sa puso mo. Magpatuloy tayong magdasal, makinig at magtiwala dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Gumagawa siya ngayon, bukas at magpakailanman.